Nagbanta ang Iran na aatakehin at didigmayan ng Europa kung susuporta ito sa Israel at Estados Unidos sa digmaan, habang ipinapadala ng mga bansang Europeo ang kanilang tropa para ipagtanggol ang Cyprus mula sa pag-atake ng mga Iranian. Aktibo namang pinoprotektahan ng mga Briton ang kanilang mga base laban sa Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Agad kong sasabihin na matapos ang 72 oras mula nang simulan ng Estados Unidos at Israel ang pambubomba sa Iran, nadamay ng halos buong gitnang silangan sa digmaan at umabot na ito sa mga hangganan ng Europa. Ang geographical na saklaw ng digmaan ay kamangha-mangha. Hindi bababa sa 11 bansa ang direktang kasali rito. Naantalahang pandaigdigang daloy ng langis at gas at yumanig ang mga pamilihan sa mundo. Ngayon, hayagan ng inatake ng Qatar ang Iran. Handa na rin ang Saudi Arabia sumabak kahit kailan. Hinimok ng China ang Iran na huwag haranin ang Strait of Hormuz kahit pinabulaanan na ng Pentagon ang umano'y pagharang dito. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, may link sa video description. Doon kami agad naglalatala ng balita. Nagbabala ngayon ang Iranian Ministry of Foreign Affairs sa mga bansa sa Europa na huwag sumali sa mga kampanya ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Sabi ng Iranian Ministry of Foreign Affairs, ituturing nila ito bilang kilos ng digmaan. Heto ang pahayag nila. Anumang ganitong kilos laban sa Iran ay ituturing na pakikiisa sa agresyon. Ituturing din itong isang kilos ng digmaan laban sa Iran. Paalala ko rin na kamakailan, sinabi ng Alemanya, Pransya at United Kingdom na maaari silang magsagawa ng proporsyonal na depensibong aksyon para sirain ang kakayahan ng Iran na magpakawala ng mga misil at drone mula sa kanilang pinagmulan. Sa kabila ng 2 beses na pag-atake ng Iranianong drone sa base militar ng Britanya sa Akrotiri, Cyprus. Una, hating gabi ng Lunes. Isang drone ang tumama sa base. Noong Lunes, sinabi ng autoridad ng Cyprus na nasabat nila ang 2 drone na patungong Akrotiri. Pinayagan ng Britanya si Trump gamitin ang kanilang base para umatake sa Iran. Inanunsyo ng Pransya na magpapadala sila ng air defense systems para protektahan ang Cyprus. Dito, ipapaalala ko na dati, tiniyak ni Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance na hindi lalala ang operasyong Epikumput at na hindi plano ng Estados Unidos na masangkot sa mga problema gaya ng sa Iraq o Afghanistan. Ayon kay General Dan Kane, tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor, hindi magiging madali o mabilis ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran at dapat nilang asahan ang malaking pinsala sa kanilang panig. Samantala, hinihiling ng United Arab Emirates at Qatar sa kanilang mga kaalyado na tulungan silang kumbinsihin si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na paikliin ang operasyong militar laban sa Iran. Isa sa mga dahilan ay ang kakulangan ng missile para sa air defense, kahit tinyak ni Trump na yon na sapat ang kanilang armas. Ngunit naapektuhan na ng digmaang ito ang Europa. Halimbawa, inihayag ng Pangulo ng Pransya na si Emmanuel Macron ang pag-update ng nuclear doctrine ng Pransya. Daragdagan ng Pransya ang kanilang nuclear warheads at titigil na sila sa paglabas ng mga detalyadong artikulo. Handa ang Pransya na maglagay ng mga nuclear forces sa teritoryo ng mga bansang Europeo tulad ng Poland, Sweden at United Kingdom. Nareto ang isang sipi mula kay Macron. Ang susunod na 50 taon ay magiging panahon ng sandatang nuklear. Dapat nating palakasin ang nuclear deterrence laban sa banta at pag-isipan mabuti ang estratehiya ng pagpigil sa Europa habang pinangangalagaan ang ating soberanya. Napakahalaga ng modernisasyon ng ating arsenal. Iyan ang dahilan kung bakit inutusan ko na dagdagan ang bilang ng mga nuclear warheads sa ating arsenal. Sinabi ni Macron na 8 bansa sa Europa ang sumali sa inisyatiba ng Pransya para sa Advanced na Nuclear Deterrence Scheme. Ito ay ang Belgium, United Kingdom, Alemanya, Greece, Denmark, Netherlands, Poland at Sweden. Magkakaroon sila ng pagkakataon na maglagay ng estratehikong puwersang panghimpapawid ng Pransya sa kanilang teritoryo na magpapahintulot na maikalat ito sa buong kontinente ng Europa
upang gawing mas mahirap ang kalkulasyon ng mga kalaban. Sa ibang salita, hindi na malalaman ng Russia at China kung saan eksakto sa buong Europa at kung gaano karaming sandatang nuklear ng Pransya ang nakadeploy. Mahalagang banggitin na sa loob ng 72 oras matapos simulan ng Estados Unidos at Israel ang pambubumba sa Iran, halos buong gitnang silangan ay nadamay sa digmaan na umabot pa sa hangganan ng Europa. Nakakamangha ang lawak ng digmaan sa heograpya. Hindi bababa sa 11 bansa ang direktang kasali rito. Naantala ang pandaigdigang daloy ng langis at gas at yumanig ang mga pamilihan sa mundo. Bago ang digmaan, nagbabala na ang Iran na anumang atake sa kanilang teritoryo ay magdudulot ng ganti hindi lang sa Israel, kundi pati sa mga base ng Amerika sa Persian Gulf. Sa mga unang oras ng digmaan, nagpakawala ang Iran ng sunod-sunod na ballistic missiles at mga drone patungo sa Israel, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait at Qatar. Nagpatama rin ang Iran ng mga pag-atake sa rehiyong Kurdish ng Iraq na itinuturing nitong malapit na kaalyado ng Estados Unidos at Israel. Inatake ng mga pro-Iran na milisya ang mga base ng Amerika sa Iraq at tinangkang salakayin ng kanilang mga taga-suporta ang embahada ng Amerika sa Baghdad. Ngunit sa ikalawang araw ng digmaan, pinalawak ng Iran ang kanilang mga pag-atake sa Saudi Arabia at Oman. Nakakagulat ito dahil mahalaga ang papel ng bansang ito bilang tagapamagitan sa negosasyong nuclear ng Tehran at Administrasyong Trump. Mukhang hindi na mahalaga sa Iran kung sino ang kanilang atakihin. Noong Lunes, ang mga labi ng dalawang Iranian na drone ay tumama sa oil refinery ng Saudi Aramco sa Saudi Arabia. Ito ang unang ganitong pag-atake mula 2019. Ang Qatar, mahalagang tagapamagitan ng Tehran at Washington, ay nagsabing nakapabagsak ito ng dalawang Iranian fighter jet at kinundena ang walang ingat at iresponsableng pambubumba sa kanilang teritoryo. Ngayong araw, sumali na ang Qatar sa digmaan at inaatake ang Iran. Pero ang Tehran ay may sariling realidad. Heto na. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi at iba pang mga opisyal ay iginigiit na ang Iran ay hindi nakikipagdigma sa buong reyon, kundi tumitira lamang sa Israel at mga base militar ng Amerika. Gayunpaman, ang mga drone at missile ng Iran ay tumama sa maraming sibilyang target sa buong Persian Gulf, kabilang ang mga tourist spot sa Dubai, kung saan tiyak na walang mga base militar ng Amerika. Gumawa rin ang Iran ng hakbang para pigilan ang komersyal na paglalayag sa Persian Gulf. Sinubukang isara ang Strait of Hormuz at nagbantang susunugin ng anumang barkong dadaan dito. Linggo ng gabi, sumali ang Hezbollah sa digmaan, nagpaputok ng rocket at drone sa Israel at nagbukas ng bagong front sa hangganan ng Lebanon. Ang pagsali ng Hezbollah sa labanan ay isa sa mga pangunahing tanong para sa intelligence ng Amerika at Israel. At kahit na malubang humina dahil sa mga taon ng pag-atake ng Israel, nananatiling pinakamakapangyarihang ahente ng Iran ang grupong ito. Sa huli, inatake ng Iran ang Cyprus at nadamay ang Europa sa digmaan. Inanunsyo ng Gresya ang pagpapadala ng 2 frigate at 2 fighter jet para tumulong sa pagtatanggol ng isla. Nagpahiwatig ang United Kingdom, Pransya at Alemanya na maaari silang aktibong makilahok sa labanan. Hindi pa sumasali sa digmaan ang mga Houthi sa Yemen na suportado ng Iran, pero nagpahiwatig na silang naghahanda na sila. Kasabay nito, ang FBI at ang kagawaran ng Homeland Security ng Estados Unidos ay nagtaas ng antas ng kahandaan ng kanilang mga unit laban sa terorismo sa loob ng bansa. Kaya mukhang magtatagal pa ang digmaang ito. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.